Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan. Ang sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tignan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umaasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinapakita sa atin sa pagbasang ito ang contrast ng masasama at ng mabubuting tao. Nagtataka tayo bakit galit na galit ang masasama sa mabubuting tao. Madalas hindi naman sila inaano ng mga matuwid, pero hinahanapan nila ng dahilan upang sila ay apihin at pahirapan. Ito ay talaga nangyari kay Jesus, ang matuwid na tao. Ganun na lang kagalit ang mga Pariseo, mga Saduceo, mga punong pare at eskriba sa kanya na hinahanapan siya ng mali upang mahuli siya at mahatulan. Nung siya ay nasa kapangyarihan na nila noong Huwebes ng gabi, naghahanap sila ng mga false witnesses na magsaksi laban sa kanya. At sa harap ni Pilato, kahit na wala siyang kasalanan, pinilit pa nila si Pilato na hatulan siya ng kamatayan. Saan nanggagaling ang galit na ito? Makikita natin ang dahilan ng galit ng masasama sa kanilang iniisip na pinapakita sa atin sa ating pagbasa ngayon. Ang buhay at gawain ng mga mabubuti ay nagpapakita sa kanila ng kanilang kasamaan. Kaya kaya ng mabubuti na gumawa ng mabuti at umiwas sa tukso. At hindi ito nagagawa ng mga masasama. At ito ay parang akusasyon sa kanila na insecure sila sa harap ng mabubuti. Tumitingkad ang mga gawain ng kadiliman sa harap ng liwanag ng kabutihan. Sinasabi pa ng mga mabubuti na ginagawa nila ang ipinagagawa ng Diyos. Kung totoo yun,
ang gawa pala ng masasama na opposite sa gawa ng mabubuti ay hindi galing sa Diyos. Kung hindi galing sa Diyos, galing yon sa demonyo. Patuloy ang matuwid sa buhay at kabutihan kahit na sila ay kinukutya. Ginagawa nila ito kasi ililigtas daw sila ng Diyos. Ang iniisip ng masasama, tingnan natin kung totoo yan na talagang ililigtas sila ng Diyos. Sabi pa nila, subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang loob. Maling-mali ang usapan at mga balak ng masasama. Binulag sila ng kanilang kasamaan. Sa halip na magsisi at magbago dahil sa halimbawa ng mabubuti, gusto nilang i-eliminate ang mabubuti para wala nang magpapamukha sa kanila na kanilang pagkakamali. Hindi nila isinaalang-alang ang kapangyarihan at ang kabutihan ng Diyos. Nagagantimpalaan niya ang mga banal. Kinakampihan ng Diyos ang mga matuwid ang buhay. Hindi magtatagumpay ang mga masasama, ang mga masasamang balak nila laban sa kanila. Yan nga ang nangyari kay Jesus. Kahit na nagkampi-kampi na ang mga Hudyo at ang mga Romano, hindi natalo si Jesus. Tinanggap niya ang lahat ng parusa nila at ang mga masasamang balak nila, ngunit tumayo siyang matagumpay sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Susunod sa kanya ang lahat ng matuwid kung saan man siya pupunta at sila ay mabubuhay din. Magtatagumpay silang lahat. O Panginoong Diyos, pinapakita mo sa amin ang kabiguan ng mga balak ng masasama. Huwag sana kaming magpadala sa mga panlinilang at mga banta ng masasama. Bigyan mo kami ng katatagan para sa aming paglalakbay tungo sa katarungan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.